Sa bawat digmaan may mga pangalan na nagningning sa kasaysayan, mga bayani na ginunita sa mga aklat, monumento at paaralan. Ngunit may ilan ding tahimik na nag-alay ng buhay, mga bayani na nakalimutan ng panahon, at isa sa kanila ay ang kapatid ng ating dakilang supremo. Siya si Procopio Bonifacio, isang lalaking matapang, tapat at handang mamatay para sa kapatid at sa bayan. Ngunit sino nga ba siya? Ano ang kanyang ginampanan sa rebolusyon? At bakit, tulad ni Andres, siya rin ay naging biktima ng sariling mga kababayan? Ito ang madilim na kwento ng isang kapatid na kasama sa laban. Ngunit nilamon ng politika, inggit at pagtataksil. Ang kwento ni Procopio Bonifacio ang nakalimutang biktima ng himagsikan. Si Procopio Bonifacio I de Castro ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong taong 1873. 3 taon ang tanda ni Andres sa kanya. Isa siya doon sa 6 na magkakapatid sa pamilyang Bonifacio na kabilang sa hanay ng mahihirap ngunit marangal na mamamayan. Ang kanilang ama, si Santiago Bonifacio, ay busing panday. Iti ang kanilang ina, si Catalina de Castro, ay isang tagalaba. Lumaki si Procopio sa isang tahanang payak ngunit puno ng disiplina, sipag at pagmamahal sa bayan. Maagang naulila si Procopio tulad ng kanyang mga kapatid, kaya't bata pa lamang ay natutunan na niyang magbanat ng buto. Ayon sa ilang tala, siya ay naging kartero o tagadala ng liham sa panahon ng Kastila, isang trabahong nagbigay sa kanya ng kakayahang gumalaw sa mga lansangan ng Maynila nang hindi pinaghihinalaan. Hindi gaanong kilala si Procopio sa kasaysayan, ngunit ayon sa mga kasapi ng Katipunan, siya ay isang tahimik ngunit mapagkakatiwalaang mandirigma, isang anino sa likod ng kanyang mas tanyag na kapatid. Noong 1892, nang itatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, isa sa mga unang sumapi at tumulong ay si Procopio. Habang si Andres ang utak at leader ng samahan, si Procopio naman ay naging isa sa mga tagapaghatid ng mga dokumento, sandata at mga lihim na utos sa iba't ibang balangay. Tinawag siya ng mga katipunero bilang tahimik na kapatid, sapagkat bihira siyang magsalita, ngunit sa bawat kilos ay puno ng katapatan. Ayon sa ilang ulat, si Procopio ay madalas sumama sa mga lihim na pagpupulong sa bahay ni Teodoro Plata, Emilio Jacinto at Gregoria de Jesus. Siya rin ang nagbabantay sa mga sandata ng Katipunan sa Tondo at nagdadala ng mga balita mula sa mga baryo patungo sa Supremo. Para kay Andres, si Procopio ay hindi lamang kapatid. Siya ay kasama, kakampi at tagapagtanggol. Sa gitna ng panganib, madalas ay si Procopio ang unang humaharap upang protektahan ang Supremo. Pagsapit ng 1896, sumiklab ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Kasama ni Andres si Procopio sa unang pag-aalsa sa Balintawak at Pugadlawin. Habang sumisigaw ng kalayaan, sabay nilang pinunit ang mga sedula, ang simbolo ng pagkaalipin. Ngunit sa kabila ng tapang ng mga Bonifacio, dumating ang panahon na ang revolusyon ay nahati. Lumakas ang impluensya ng mga ilustrado at mayayamang leader ng Magdalo faction sa Cavite, pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo at Daniel Tirona. Habang si Bonifacio ay nananatiling tapat sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, ang iba naman ay nagnanais ng isang pamahalaang kontrolado ng mga edukado at mayayaman. Sa gitna ng alitan, kasama pa rin ni Andres si Procopio sa bawat paglalakbay. Mula sa Naik hanggang Indang, Cavite, sila'y humarap sa mga insulto, tangkang pagpatay at kalaunan sa pagtataksil ng mismong rebolusyong kanilang sinimulan. Noong Marso 22, 1897, ginanap ang makasaysayang Tejeros Convention sa San Francisco de Malabon, Cavite. Dito'y layuning pag-isahin ang dalawang paksyon ng Katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Ngunit sa halip na pagkakaisa, yang nangyari ay simula ng pagkakahati. Sa halalang iyon, si Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, ay pinahiya ni Daniel Tirona, na nagtanong kung may sapat bang pinag-aralan si Bonifacio upang maging pangulo ng revolusyon. Nagalit si Andres at idineklara niyang walang bisa ang halalan. Kasama ni Procopio, iniwan nila ang pagpupulong, bitbit ang pait at pagkadismaya. Mula noon, ang magkapatid ay itinuring na kaaway ng bagong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Ang mga dating kasamahan ay biglang naging tagasunod ng bagong leader. At sa mga mata ng ilan, ang Supremo at ang kanyang kapatid ay hindi na bayani, kundi banta.
Noong Abril 1897, habang sila'y nagtatago sa bundok ng Indang, Cavite, sinalakay ang kampo ni Bonifacio ng mga tauhan ni Aguinaldo sa pamumuno ni Colonel Agapito Bonzon at Major Jose Ignacio Paua. Sa gitna ng kaguluhan, si Andres ay binaril sa braso at tinaga sa leeg. Si Procopio naman ay bugbog sarado at dinakip. Ilang saksi ang nagsabing habang pinagsasaksak si Andres ay sumisigaw si Procopio, "Huwag ninyong patayin ang aking kapatid," ngunit walang nakinig. Sila ay dinala sa Naik at pagkatapos ay sa Maragondon, Cavite, kung saan sila ay hinatulan ng korte militar na kontrolado ng mga tauhan ni Aguinaldo. Sa harap ng huwad na hukuman, pinagpaliwanag si Andres at si Procopio. Ngunit ang lahat ay pawang palabas lamang. Walang abogado, walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang paratang pagtataksil sa pamahalaan ni Aguinaldo. Ang hatol, kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Bagaman may ilan sa mga opisyal ni Aguinaldo na humiling ng habag, sa huli, pinirmahan pa rin ni Aguinaldo ang kautusan. Ang kapwa Bonifacio ay kailangang mawala upang hindi na magulo ang rebolusyon. Umaga ng Mayo 10, 1897, sa paanan ng bundok buntis sa Maragondon, Cavite, dinala sina Andres at Procopio Bonifacio ng mga kawal ni Aguinaldo. Ayon sa mga tala, si Andres ay sugatan at hirap maglakad, samantalang si Procopio ay mahigpit na itinali at piniringan. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, narinig ang utos, "Pabarilin." Ngunit ayon sa ilang saksi, si Andres ay pinagtataga muna, samantalang si Procopio ay binaril sa likod. Ang kanilang mga bangkay ay iniwan sa kagubatan, walang libing, walang dasal, walang hustisya. Ang dalawang magkapatid na nagsimula ng himagsikan ay tinapos ng mismong mga kasamahan sa rebolusyon. Matapos ang kanilang kamatayan, ang pangalan ni Procopio Bonifacio ay halos nawala sa kasaysayan. Sa mga aklat, madalas banggitin lamang siya bilang kapatid ni Andres. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, si Procopio ay simbolo ng katapatan at sakripisyo. Hindi siya humingi ng kapangyarihan. Hindi siya nakilala sa mga tula o sanaysay. Ngunit sa bawat laban ng Supremo, siya ang laging naroon. Bilang tagapagtanggol, bilang kapatid, bilang bayani. Ang pagkamatay ng magkapatid na Bonifacio ay isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng rebolusyon. Isang trahedyang nagpaalala sa atin na minsan ang kaaway ay hindi laging panyaga. Minsan siya ay kapwa Pilipino. Ngunit sa kabila ng kasinungalingan at karahasan, yang alaala ni Procopio ay hindi tuluyang nawala. Sa bawat taong bumibisita sa monumento ni Andres, nariyan din ang anino ni Procopio, tahimik ngunit matatag. Sila ay magkapatid sa dugo, magkapatid sa paniniwala, at magkapatid sa sakripisyo para sa bayan. O ngayon, usahaw-tehanin na kung higit isang siglo na ang lumipas, marahil panahon na upang kilalanin natin hindi lamang ang Supremo, kundi pati ang kapatid niyang si Procopio Bonifacio, ang biktimang kasama sa laban, ang tahimik na bayani ng katipunan, at ang kapatid na hanggang huli ay hindi kailanman tinalikuran ang dangal ng kanilang apelyido. Sapagkat sa bawat sigaw ng kalayaan, may dalawang tinig na tumugon mula sa tundo. Ang tinig ni Andres, ang tinig ni Procopio, na sabay na naglaho, ngunit kailanman ay hindi nakalimutan ng diwa ng inang bayan.